Good day, this is Sir Paya. So, today, naka-continue tayo sa ginawa natin, vaccination information and management system. Okay, so first natin gawin is, I think gusto kong palitan dito, no, yung design. So, instead uh, lift pin siya, ilagay natin dito sa top. Ayan, so ilagay ko dito sa top. And then, dock top, okay. So, tama na yan, nakatap siya. Ayan. Then, ito is, so of course, tanggalin natin to. Nakata kasi itong lahat eh. Inano lang natin. Then, adjust natin. So, punta tayo kay size. So, I think 80. Ayan na. So, 120. 140. Ito, silag out. Lagay natin dito. Change natin yung kulay. So, lag out. Yung SMS. So, tanggalin na lang natin to. And then, dito sa ating anchor, so, naka-right top siya. Ayan. And ito is, adjust na natin. Okay, so check natin. Okay, so try natin. Ano? Lagay natin dito sa notepad. Yung kanyang connection string. Para sa notepad na lang natin siya palitan. Just in case. So, try natin lagay dito. Then, ilukit lang natin kung saan yung file natin. Ito siya. Tapos, punta tayo dito kay debug. Okay. Then, save natin to. Save natin. Save as. And, lagay natin dito. Debug. So, gawin lang natin ditong config. Okay, so config na lang natin. Ayan. Ayan, so nandiyan na siya.
Then dito is palitan lang natin dito ng system.io that file that read all text. Okay, so para basahin niya lahat. Then location natin is application dot startup path. Okay, so kaya natin siya nilagay dito. Dito kasi ito yung startup niya. Nandito kasi yung kanyang exe. Okay, so siya ito yung startup location natin. So, ayan. So, diyan natin siya ilagay. And then, yung name natin. So, config.txt. Then, close. Okay, so, para once na gawa na natin siya ng installer. So, kung install natin siya sa ibang server or sa ibang workstation, so yung babaguhin na lang natin sa connection string is yung dito. Okay, so try natin i-execute yung program. Okay, so meaning wala siyang error, meaning okay yung kanyang connection. Kasi nalagay na natin dito. So check lang natin if nalagay na ba. F7 connection. Ay wala pa pala. So lagay natin dito connection. So dito natin siya ilagay. So once na wag lang error, meaning okay yung kanyang connection. So example, um, may mali, no? Example, may mali. So, lagyan natin siya ng mali. So, lagyan natin siya ng 1, config 1. So, execute natin. Ayan. So, hindi siya naka-establish ng connection kasi wala yung file na yun. Okay? So, once na hindi siya naka-establish ng connection, so dapat is i-close natin yung application. Application that exit. No? Ayan siya. So, pwede rin yun naman instead na text. So, palitan nyo siya ng example. Lagay lang natin dito is SQL. Okay? So, gawin natin tong SQL. So, ayan. So, okay yung connection niya. So, pwede siya. No? Pwede natin siyang palitan. Kahit anong extension. Kahit initial nyo. Like, for example, yung initial ko is GR. So, palitan natin to ng GR. Rename natin. Tapos, palitan natin siya ng GR. Para at least nakatago siya. No? So, hindi natin makita kung anong laman nito. Unless, i-right click natin siya. Tapos, i-open natin to open with and then sa naka-txt. So, makikita natin yung laman. Palitan natin to ng GR. Okay, then, run natin yung program. So, ayan. Nag-read pa rin siya. Meaning, okay, kahit anong extension ang ilagay nyo dyan. Okay? So, next natin gawin is, dito muna tayo sa, yung nalagyan natin dito. So, ayan. So, yung mga vaccine, no? So, kung anong klaseng vaccine. So, search muna natin kung anong klaseng mga vaccine ang meron. Dito lang tayo. And SQL Server yung gagamitin natin. Database. So, open natin yung SQL Server. List na lang.
While waiting sa skill server, hindi pa kasi naglo-load. Ano yung skill server na yan? Tagal mag-load. Ayan. Dito muna tayo kay vaccine. Vaccine list at saka vaccine info. So, simplihan lang natin, hindi na lang tayo gagamit ng stored procedure. Simplihan lang natin yung code para mas madaling maintindihan sa mga baguhan pa lang. Okay, so ito yung database natin, tapos ito yung mga table natin. So, kung makikita natin sa table, meron tayong table vaccine at saka meron siyang name at saka brand. Yung name, that is a primary key. Ayan. So, dito tayo una, no? Una tayo dito. Okay. So, assume na lang natin cn.open, cn.close. So, kayo na lang maglagay ng tawag dito. Kayo na lang maglagay ng validation na if ever walang labat, so hindi niya i-process para mas mabilis yung tutorial natin. New SQL, so wala pa tayo. Import muna tayo para hindi mahaba yung code natin. Import MySQL, import system.data.sql client. SQL, ayan. New SQL client. And then insert into TBL vaccine. So yung lagyan natin is si name at saka si brand. Pasa natin si parameters. So, gawin natin siyang variable with cm dot parameters that add with value, and then we have the name, txt name dot text, then parameters that add with value, then yung brand, text brand dot text. And then, so itong code na to is nag-assign pa lang tayo galing kay txt name, assign natin papunta dito. And then from txt brand, so assign natin from the parameter variable na at brand. Then execute ng query. So execute ng query, siya yung nag-update ng data na pinasa natin from front end papunta dun sa ating database. Okay? Then lagyan natin siya ng message box. Record has been successfully saved. Okay? And then information. So lagyan natin siya ng information icon. Ayan. Then title. So yung title ginamit natin dito. Title. So, if ever may error during sa pag-process, sa pag-execute natin program, so kailangan natin siyang i-close. Like for example, nagka-error tayo dito, so kailangan natin siyang i-close kasi hindi niya may encounter itong close na to. Okay? So, kung hindi natin siya lagyan ng cn.close, tapos na pinasa niya sa exception, and then next natin pagparaan ng program, so may error pa rin. So, yung error niya palagi is cn is already open. Okay, so again, once na gagamit tayo ng try and catch, so kailangan lagyan na natin siya ng close. Okay? So, yung purpose ng try and catch is if ever na may error during sa execution, so dito kay catch niya itatapon yung error. Then, lagay lang natin kung anong klase ng error para at least ma-notify tayo. And then, mas mabilis pag um, determine natin kung anong klase ng error. Okay, so ayan siya. Ayan. So, balik tayo dito. And then sa close, okay siya. And then, gawa tayo dito ng another procedure, clear. So, yung purpose lang niya is just to clear lang ng laman ng kanyang text field.
Okay, tapos btn save that enabled true. By default, naka-true siya. And then si update, by default, naka-false siya. Okay, so hindi pwede na true lahat kasi mahihirapan siya, no? Mahirapan pag-determine if kung anong gagawin niya dito, kung mag-save ba siya or mag-update ba siya. So, kailangan nating i ano lang siya, si update is naka-false, si save is naka-true. So, mag-true lang si update kung nag-edit tayo ng record. And then txt name dot focus. So, sa kanya naka-focus yung cursor. So, lagay natin dito. Tawagin natin siya. Okay, so ayan siya. And then dito sa ating box and list, so anong ginamit natin dito? Ayan, gumamit tayo dito ng F7 tayo. So, since gagamit tayo ng at connection, so kailangan nating mag-add ng reference na system.data.sql client. So itong reference na to is para magamit natin yung ating SQL client connection at saka yung ating command. Si data adapter, data reader na under kay SQL server. And gawa lang tayo dito ng load records. Okay? So yung ginawa natin ngayon is pinakasimpleng approach para mas madaling maintindihan ng mga baguhan pa lang kung paano gumawa, no? Kasi hindi, kung nakikita nyo, hindi ako gumamit dito ng mga another method para dun lang ipasa yung data. No? So, yung ginawa natin dito is pinakasimple. Then try, and then see in the close. Ayan. Tapos, name ng ating data grade, that is data grade view1. View1.rows.clear. So, kailangan natin siyang i-clear kasi every time na tawagin natin to, pag walang clear is mag-duplicate yung records. Take a series from PBL vaccine. Execute reader. Execute reader tayo kasi babasahin niya yung laman ng ating table vaccine. So again, pag select siya is kailangan nating ilagay yung lahat ng data dito sa ating DR, sa ating data reader. Okay, so yung gamitin natin execute reader. Pero pag insert, update at saka delete, yung gagamitin naman natin is execute non-query kasi hindi tayo nag-query. While dr dot, ayan, so binasa niya. Then yung data grid natin, data grid view1 dot rows dot add. And then dr dot item. So lagay natin dito si name dot string dr dot item. So kailangan natin ilagay ng to string. Although okay lang naman kahit walang to string. Pero pag nakanal yung laman ng ating table tapos wala tayong to string is mag-produce siya ng error. Para maiwasan natin is kailangan natin i-convert to string, no? Ayan. So to string, that is a conversion from uh, value ng ating DR then papunta to string. To string. Okay, so ayan. So once tawagin natin si vaccine, lagyan lang natin dito yung kanyang load records. Okay? Then dito, once nag-save tayo ng records, and then tatawagin rin natin dito, frm vaccine list dot load records. Load record. Ayan. Okay, so check natin. Then tingnan natin dito kung ayan. Na
Wait first kasi nag-chat yung misis ko. Okay, so balik tayo dito sa vaccine and add new tayo. So check natin kung anong mga vaccine ang meron. Check natin, ba yung mga type, saan ba natin makikita? So kailangan rin pala natin ilagay ng ano 'no, yung type niya at saka siguro ito, dosage na lang siguro. Dosage and then interval. Instead na ano na lang brand, so ano lang ilagay natin dito, yung mga brand box. Ito yung mga brand natin dito. Ito na lang siguro yung ano natin, ah, example, yung ayun, copy na lang natin. Copy. Lagyan natin dito. Tapos, ito yun yung brand na yan. Di brand. I think ano lang, ito yung mga developers. Mga developers. So, palitan lang muna natin siguro. Mamaya na lang. Palitan natin. Di brand. So, developers yung ilagay natin. Save natin. So, ito yung na makikita natin dito. Okay, so close muna natin. Palitan natin. No? So, instead ng brand, right click natin design. So, palitan natin siya ng developers na lang. So, nasa inyo if ilagay nyo pa yung dosage niya. So, nasa inyo na yan. So, sa atin is, simple lang natin. Developers na lang yung ilagay natin. So, ito, instead na brand, palitan natin siya ng developers. Refresh muna natin ito. Ayan. Okay, developer. Ayan, palitan natin. Ayan. Tapos dito sa ating list. Ayan. So, run natin ulit. Ayan. Pati ito na. Select. Check muna natin. Dito tayo sa selected. Selection back color. Okay naman.
Okay. Hindi siya naka-full row select. Selection mode. Full row select. Ayan. Then F7 tayo. Clear selection lang natin siya. Para once na ipara natin. Ayan. Okay na siya. So, hanap tayo dito. Johnson. Ah, yung developer. Ito is palitan natin ang developer rin. Sabi Sputnik. Okay, so sobrang taas lang siguro nito. Check natin. 50 lang kasi yung nakalagay dito. I-max na lang natin. Kasi naka 50 lang siya. Then save natin. Ayan. Okay. So, again, ito is palitan natin ito ng developer. Tapos, ito is palitan natin ito ng developer. So, hanap pa tayo sa category. Dito naman tayo kay category. So, selection mode, full row select. So, check natin si category sa ating database kung anong meron dito. Category natin is meron tayong category at saka description sa category. Okay, so search muna natin kung anong mga category. So while waiting, so check muna natin again. Ito, so we have description at saka category at saka description. So, same procedure, copy lang natin to. Then, copy lang natin, copy. Ayan, so meron siyang one reference kasi ginamit natin siya. Saan natin ginamit? Dito. Dito natin siya ginamit. Tinawag kasi natin siya. Ayan. Okay, so punta tayo kay category, F7. Then, import muna tayo ng system.data.sql client. Then, add natin siya diyan. So, pagta natin ang category. Then, we have category at saka description. Okay, so ayan siya. Then, load records. Okay. Tapos, punta naman tayo dito sa ating sample dito. Copy natin siya. Copy. Then, ilagay natin dito. Yeah.
Ayan. Then of course, kailangan rin natin mag-import. Okay, so this is TBL category. This is category and description. Category. Okay, nasa dyan, category and description. Copy natin itong clear. Ayan, copy natin. Lagay natin dito. So, text category. So, this is FRM category list. Ayan, so meron tayo, no? So, check natin. May mga category yan eh. Ayan, so ito siya, oh. So, category. Run natin. Tayo, so this is A1. So, anong nandiyan sa A1? Ito sila. Ayan, yung mga A1 natin. Lagay natin dito. Okay. And then we have A1.5. A1.5. Ayan siya. And then A2. A3. Kasi sa dulo is, lagyan siguro natin to ng chart, no? Kung ilan na vaccine sa every category. Para mas maganda siya, mas presentable. So, this is B1. B1 na pala kami. B2. B3. B4. B5.
B6. Then C. Okay, so meron tayong ditong records, no? Wala pa tayong close. Lagyan natin siya ng close. Yung category natin, so lagyan natin siya ng close. Me.dispose. Ano yung kaibahan ng me.dispose at saka close? So, check natin ha. Kasi pag close lang siya, sample, pag close lang siya, yung mga naka-fill in na data is nandyan pa rin yan once na in-open natin. Example, this one. Lagyan natin siya, tayo close natin. Pag add nyo natin ulit, nandyan pa rin yung data. Okay? Si man. Pero kung lagyan natin siya ng dispose, example dito, category. Type natin. Naka-dispose. So, ito is ma-erase siya lahat. Or ma-close ma-close yung yung form. So, ma-reset yung lahat ng data na mayroon sa form na yon. Okay, so ayan siya. So, next natin gawin is retrieve tayo ng or ipasa natin yung data from data grade. Example dito, from data grade papunta dito sa atin. Dito, i-supply natin dito. So, meron tayong ditong bitin edit saka bitin delete. So, ito yung lagyan natin ng event. Yung data grid 1, tapos yung event niya is cell content click. Okay, so declare ng variable, column name as string. Then yung ating data grid view 1, that columns, that column index, that name. So, if yung call name niya is equal to bitin edit, so yung gagawin niya dito is ipasa niya. If rm box boxen that txt brand. So, palitan natin brand kasi nakalagay pa rin dito, no? So, instead na brand, palitan natin siya ng txt developer. Balik tayo dito. Txt name the text and then yung value sa ating data grid. View 1 dot rows row index dot cell index 0 dot value dot string. Then i-copy rin natin to txt developer, then this is index 1, then that bitin save that enabled false. So i-false naman natin yung si save, and then that show dialog. Okay, tapos dito kasi ito is save, so sa update is palitan natin. Pwede natin lagyan rin ng update this record. So, pwede rin natin lagyan ng confirmation. BBS, no? So, pag kinonfirm, ito yes, then update natin. So, yung update natin, so this is the syntax, update TBL, tapos it natin. So, since yung, gagawa lang tayo dito ng variable, public name as string. Okay? Tapos, balik tayo dito, ipasa natin yung value ng name natin dito. Lagay natin dyan. Ayan. Tapos balik tayo dito. Update tayo. So, update set name at
name, tapos developer natin at developer, then where tayo dito, where, and then um, name natin is equal to at name 1. Okay, so name, developer, tapos may isa pa. So kung titingnan natin dito is tatlo yung parameter natin. So ilagay rin natin dito si name 1 and then yung ilagay natin is yung name. Record the display updated. And then me dot dispose. So kahit wala na ito. Ayan. Okay, so copy natin to. Dito naman tayo kay category. So same procedure. Nice. Declare mo tayo ng variable dito. So lagyan natin public. Then category yung gagamitin natin as string. Tapos update. Lagyan natin update this record. So this is TBL category. Then set category. Description. Where category like category 1. Okay, so this is category, then category 1. Ito is si category. Text description, text category. Then ito is palitan natin ng FRM category list. Okay, so meron tayong dyan. Okay, so dito is pwede rin natin ito lagyan ng confirmation if message box and then save this record. So confirmation lang siya. Tapos pag kinonfirm mo, yes, then execute yung code na to. Okay, so same pa rin dito, no? If lagyan rin natin to, pwede rin. If message box, save this record, BBS no plus BB questions. Okay, so ayan. Then sa pag-delete, so dito tayo sa else tayo, else if pag ang call name niya is equal to btn delete, then okay. So hindi dapat 'yan. Dapat dito sa labas. Ayan. Then if message box delete this record, then yes no questions is equal to BBS, then ayan, cn.open, cn.close. Tapos delete natin. Delete from TBL, ano to? Table vaccine. Where name like rows e.row index, and then cell 0 that value that is string. Then the active connection. Then para ma-update yung ating delete na statement. Tapos box tayo. A record has been successfully
deleted. Yung review information, then yung title. So, hindi pa rin natin nalagyan ng title, no? Yung ating confirmation, dito sa ating, lagyan natin ng title. Ano pa ba? Dito sa category. Lagyan rin natin to. Saka sa save. So, wala pa kasing ano. Saka dito. Lagyan natin. Ayan. So, copy lang natin yan. Copy. Punta tayo dito kay category. Ay, wala pa pala. So, yung gagawin natin is, copy natin to lahat. Copy natin lahat. Then, lagay natin dito. Okay, so instead natin FRM boxen, FRM category yung gagamitin natin. So, this is txt category at saka si txt description. Tapos, to palitan natin siya ng category. Yung ginamit natin na or create kanina na variable. And then, this is tbl category. And then, category. Okay, so ayan siya. Then, lagyan pa rin natin dito ng title. So, same with dito. Kasi hindi natin siya nalagyan ng title. Ayan. So, check natin ulit. Example, add tayo ng isang kategorya. Example as D. Lagyan natin ng D. Save natin. Ayan yung D. Edit natin. Lagyan natin siya ng C1. Okay. So, may error dito sa description. Okay, so check natin yung error. Para mas madali matrace, dito tayo kay category. Update. Check natin dito. Description. Ito. Ito yung error, oh. Kasi description, developer nakalagay dito. So, palitan natin to ng description. Para iwas error. Okay, so okay na yan. Ayan, so nabago na siya. Pero pag ano, ang ginawa nating C, so hindi siya pwede kasi naka-primary key yung category natin eh. Ayan, so mag-produce siya ng duplicate. May C na kasi dito. So delete, try natin delete. Wala siyang na-delete, no? So check natin if wala ba siyang na-delete. Check natin yung code. Ito yung kay category list. Ayan, so actually na-delete siya. Hindi lang natin siya nalagyan ng load records. So same with dito, kailangan natin siyang lagyan ng load records. Ayan, okay na siya. Check natin if wala na ba siya? Wala na, natanggal na. Dito sa boxen, add tayo ng bago. Save. Palitan natin siya ng tiki-tiki. Ito ba? Ito yata. Tiki-tiki. Save natin. Ayan, tiki-tiki. Palitan na. Then, delete natin. Ayan. So, hindi siya na-delete. Check natin eh. Meron na ba siya sa vaccine list? Ay, wala pa. Hindi pa pala natin nalagyan, no? Load record. So, check natin ulit if delete na ba siya. And then, try natin mag-add tapos mag-delete. Okay na ba siya? Sample add tayo. Okay. Yan siya. Okay. Then, delete natin.
Ayan, so na-delete na siya. Okay, so yun lang muna 'no, kasi may gagawin pa ako. So I hope meron kayong natutunan na bago. Ingat kayo palagi. Happy coding everyone. Thank you.